May mga lugar na minsang puno ng bahay, negosyo, tren, barko at libu-libong tao. Pero nang mawala ang trabaho, tubig o yamang bumubuhay sa kanila, isa-isang nang umalis ang mga residente. At dahil dito naiwan na lang ang buong bayan sa gitna ng disyerto, hanggang unti-unti na lang itong lamunin ng buhangin at matinding init. Ito ang mga nakalimutang lugar na minsang buhay na buhay, pero ngayon ay tahimik na lamang na nagpapaalala kung gaano kabilis maaring mawala ang isang komunidad. Pero bago natin simulan ang talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 12, Al Madam Ghost Village, United Arab Emirates. Sa gitna ng disyerto ng United Arab Emirates, may isang maliit na village na unti-unting nilalamon ng buhangin. Tinatawag itong Al Madam Ghost Village. Matatagpuan ito sa Emirate of Sharjah, malapit sa border ng Oman. Itinayo ang village na ito noong 1970s bilang bahagi ng housing project ng government. Layunin nitong bigyan ng permanenteng bahay ang mga pamilyang Bedouin na dating palipat-lipat sa disyerto. May dalawang hanay ng maliliit na bahay at isang moske sa dulo ng village. Simple lang ang mga bahay. Isang palapag ang mga ito, may patag na bubong, tiled floors, bathroom, kusina at mga silid para sa buong pamilya. Noong bago pa ang lugar, makulay ang mga bahay. May kulay blue, green, yellow at pink sa mga dingding. Pero ngayon halos buhangin na lamang ang laman ng mga ito. Pumasok ang buhangin sa mga bintana, pinto at maliliit na butas sa dingding. Sa ibang bahay pa, hanggang tuhod ang taas ng buhangin. Sa ibang silid naman, halos kalahati na ng pader ang natatakpan. May mga pinturing hindi na mabuksan dahil may malaking tambak ng buhangin sa kabilang bahagi. Pero bakit nga ba iniwan ang village? Walang iisang malinaw na dahilan pero ayon sa mga researcher malamang na nahirapan ang mga residente sa buhay sa lugar. Malayo ito sa mga trabaho, school, hospital at malalaking tindahan. Limitado rin noon ang supply ng tubig at kuryente. Madalas ding tamaan ng malalakas na sandstorm ang village. Kapag malakas ang hangin, mabilis na napupuno ng buhangin ang paligid ng mga bahay. Habang mabilis na umuunlad ang Dubai, Sharjah at iba pang lungsod, mas pinili ng maraming pamilya na lumipat sa lugar na may mas maraming trabaho at serbisyo. Pagsapit ng 1990s, wala nang naninirahan sa village. Pero may isa pang kwento tungkol sa lugar. Ayon sa ilang lokal, iniwan daw ang village dahil sa jinn. Sa Islamic tradition, ang jinn ay supernatural beings na hindi karaniwang nakikita ng tao. May mga kwento na di umano ay tinakot o pinalayas ng mga jinn ng mga residente. Pero hanggang ngayon walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa kwentong ito. Mas malamang na ang hirap ng buhay, kakulangan ng serbisyo, at tuloy-tuloy na sandstorm ang tunay na dahilan ng pag-alis ng mga tao. Mahalaga ring linawin na hindi buong Al Madam ang abandonado. May modernong bayan pa ring tinatawag na Al Madam. Ang Ghost Village ay maliit lamang na dating settlement sa labas ng pangunahing bayan. Nakatayo pa rin ang mosque sa dulo ng village. Hindi ito gaanong napupuno ng buhangin dahil may mga taong paminsan-minsang naglilinis sa loob. Ngayon dinadayo ang lugar ng tourists, photographers at content creators. Pero hindi lang ito isang nakakatakot na village. Ipinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang isang bansa. Ang mga bahay na dating ginawa para protektahan ng mga tao mula sa disyerto ay unti-unti na ngayong nagiging bahagi mismo ng disyerto. Number 11, Kolmanskop, Namibia. Sa Namib Desert sa southern Namibia, may isang dating mayamang mining town na ngayon ay puno na rin ng buhangin. Ang pangalan nito ay Kolmanskop. Nagsimula ang kwento nito noong 1908. Isang railway worker na nagngangalang Zacarias Lewala ang nakakita ng kumikislap na bato sa buhangin malapit sa Riles. Nang ipasuri ang bato, nalaman nilang isa pala itong diamond. Mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang mga minero, negosyante at pamilyang gustong kumita mula sa mga diamond na matatagpuan sa lugar. Sa loob lamang ng ilang taon, nagtayo sila ng isang buong bayan sa gitna ng disyerto. Hindi simpleng mining camp ang Kolmanskop. Nagkaroon ito ng hospital, school, bakery, post office, power station, ice factory, ballroom, casino at bowling alley. May malalaki ring bahay na ginawa sa European style. Noong panahong iyon, kontrolado pa ng Germany ang lugar na tinatawag ngayong Namibia. Kaya maraming gusali sa Kolmanskop ang kahawig ng mga bahay na makikita sa Germany. Pero napakahirap ng buhay sa lugar. Napakainit sa araw. Kaunti ang tubig. Malayo rin ang bayan sa ibang komunidad. Kailangang dalhin sa tren ang maraming pagkain, tubig, gamot at iba pang supply. Sa simula, napakaraming diamond ang nakukuha sa lugar. May mga kwento na may mga minero raw na nakakakita ng diamond sa ibabaw mismo ng buhangin.
Pero habang tumatagal, unti-unting nabawasan ang diamond sa paligid ng Coleman's Cove. May natuklasan ding mas malalaking diamond deposit sa ibang lugar sa timog dahil dito lumipat ang mga mining operation. Kasabay ng paglipat ng pagmimina, nawala rin ang mga trabaho at kita ng bayan. Isa-isang umalis ang mga minero at kanilang mga pamilya. Nagsara ang hospital, school, casino at iba pang gusali. Pagsapit ng 1956, tuluyan nang iniwan ng Coleman's Cove. Pagkaalis ng mga tao, nagsimulang pumasok ang buhangin sa mga gusali. Dumaan ito sa mga sirang bintana, bukas na pinto at bitak sa dingding. Sa ibang silid hanggang tuhod ang taas ng buhangin. Sa iba naman halos natatakpan na ang buong sahig at kalahati ng dingding. Makikita pa rin ang kupas na pintura at wallpaper sa loob ng mga bahay. Pero ang dating bedroom, sala at pasilyo ay nagmukha ng maliliit na sand dune. Hindi ito nangyari sa loob lamang ng isang araw. Bawat sandstorm ay nagdadala ng panibagong buhangin. Bawat taon mas maraming bahagi ng bayan ang natatakpan. Ngayon isa na ang Coleman's Cove sa pinakasikat na ghost town sa Namibia. Dinadayo ito ng tourists at photographers dahil sa kakaibang view ng mga lumang bahay na puno ng buhangin. Pero may mas malalim na kwento ang lugar. Ipinapakita ng Coleman's Cove kung paano mabilis na yumaman ang isang bayan dahil sa isang mahalagang mineral. Ipinapakita rin nito kung paano mabilis na mawala ang isang komunidad kapag nawala ang dahilan kung bakit ito itinayo. Nabuo ang Coleman's Cove dahil sa diamonds. Nang lumipat ang pagmimina, umalis din ang mga tao. At nang wala nang natira, tahimik na bumalik ang disyerto upang bawiin ang buong bayan. Number 10, the Aral Sea Ship Graveyard, Uzbekistan. Sa disyerto ng Uzbekistan, may malalaking barkong nakatayo sa buhangin. Hindi sila dinala roon. Dati, may malawak na tubig sa lugar na iyon. Ang tawag dito ay Aral Sea. Kahit sea ang pangalan nito, isa talaga itong malaking lawa sa pagitan ng Uzbekistan at Kazakhstan. Noon, isa ito sa pinakamalalaking lawa sa mundo. Maraming tao ang nabubuhay sa pangingisda. May mga pantalan, fishing boats, cargo ships at mga pabrika ng isda. Isa sa mga bayang umaasa rito ang Moynak sa Uzbekistan. Pero noong 1960s nagsimulang lumiit ang lawa. Ang Aral Sea ay pinupuno ng dalawang malaking ilog, ang Amu Darya at Sir Darya. Noong panahon ng Soviet Union, malaking bahagi ng tubig mula sa mga ilog na ito ay inilipat sa irrigation canals. Ginamit ang tubig para diligan ang malalawak na cotton field sa Central Asia. Dahil dito kaunting tubig na lang ang nakarating sa Aral Sea. Sa loob ng ilang dekada, natuyo ang malaking bahagi ng lawa. Ang dating seabed ay naging tuyong disyerto na tinatawag ngayong Aralkum Desert. Habang palayo ng palayo ang tubig, naiwan sa tuyong lupa ang mga barkong dating nakadaong sa Moynak. May ilang barkong kinalas para sa scrap metal, pero may iba pa ring naiwan at tuluyang naluma. Ito ang tinatawag ngayong Aral Sea Ship Graveyard. Hindi lang mga barko ang naapektuhan. Dahil lumiit ang lawa, tumaas ang alat ng tubig. Maraming isda ang namatay at bumagsak ang fishing industry. Maraming mangingisda at factory worker ang nawalan ng trabaho. Naging problema rin ang tuyong seabed. May asin at kemikal sa lupa. Kapag malakas ang hangin, kumakalat ang maalat na alikabok sa mga bahay at sakahan. Maari itong makasira sa pananim at makasama sa kalusugan ng mga tao. Hindi naman tuluyang nawala ang buong Aral Sea. May natitira pang tubig sa ilang bahagi nito. Sa Kazakhstan, nakatulong ang Kok Aral Dam para mapanatili ang North Aral Sea at maibalik ang ilang uri ng isda. Pero sa bahaging malapit sa Uzbekistan, malawak pa rin ang natuyong lugar. Ngayon, dinadayo ng turis ang mga kalawangin na barko sa Moynak. Hindi lang sila kakaibang tanawin. Malinaw silang patunay kung paano maaring masira ang isang buong lugar dahil sa maling paggamit ng tubig. Dati, lumulutang ang mga barkong ito sa lawa. Ngayon, nakabaon na sila sa buhangin. Number 9, Dalol Ghost Town, Ethiopia. Sa hilagang Ethiopia may isang lugar na sobrang init, sobrang alat at puno ng mapanganib na kemikal. Ang pangalan nito ay Dalol. Matatagpuan ito sa Danakil Depression, isang mababang lugar sa Afar Region. Maraming bahagi nito ang mas mababa pa sa sea level. Kaunti ang ulan dito at napakatindi ng init. Madalas lumampas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa araw. Sa pinakamainit na panahon, maaari itong umabot ng halos 50 degrees Celsius. Kaya kilala ang Dalol bilang isa sa pinakamainit na lugar sa mundo. Kakaiba rin ang kulay ng lupa rito. Makikita ang yellow, orange, green, red at white na mga bahagi sa paligid. Hindi pintura ang mga kulay na ito. Galing ang mga ito sa sulfur, iron, asin at iba pang mineral na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. May mainit na tubig at gas na lumalabas sa mga bitak. Kapag humalo ang mga ito sa mineral, nabubuo ang makukulay na hot spring at maliliit na pool.
May ilang pool na sobrang acidic at delikadong hawakan. May sulfur gas din sa lugar kaya napakatapang ng amoy. Dahil dito hindi ligtas lumapit ng walang tamang gabay at kagamitan. Sa gitna ng lugar, makikita ang mga labi ng isang lumang mining settlement. Noong early 1900s, nagmina rito ng potash at asin. Ang potash ay mineral na ginagamit sa paggawa ng fertilizer. Nagtayo ng mga gusali, railway line at kagamitan para sa mga minero. Maliit lang ang komunidad dahil ginawa lamang ito para sa mining operation. Pero napakahirap magtrabaho sa Dalol. Sobrang init, malayo sa malalaking bayan at mahirap dalhan ng pagkain, tubig, gasolina at ibang supply. Dahil sa hirap ng operasyon, unti-unting humina ang pagmimina. Kalaunan umalis ang mga manggagawa at naiwan ang mga gusali at kagamitan. Ngayon makikita pa rin ng ilang sirang istruktura at kalawangin na makina sa gitna ng malawak na salt desert. Mahalagang linawin na hindi buong Danakil Depression ang abandonado. Matagal nang nakatira at naglalakbay dito ang mga Afar. May mga manggagawa rin na kumukuha ng asin sa ibang bahagi ng lugar. Ang iniwan lamang ay ang dating mining settlement sa Dalol. Patuloy pa ring nagbabago ang lupa rito. Umaakyat pa rin ang mainit na tubig at gas. Nabubuo at natutunaw pa rin ang mga mineral sa paligid. Sinubukan ng mga tao na magmina sa isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo. Pero nang hindi na praktikal ang operasyon, umalis sila. Naiwan ang lumang bayan habang patuloy na hinuhubog ng init, asin, acid at sulfur ang Dalol. Number 8, Rhyolite Ghost Town, Nevada. Sa disyerto ng Nevada, may isang bayang mabilis na yumaman at mabilis ding nawala. Ito ang Rhyolite, isang ghost town malapit sa Death Valley. Nagsimula ang bayan noong 1904 matapos makakita ng ginto sina Shorty Harris at Ed Cross. Nang kumalat ang balita, libu-libong minero at negosyante ang dumating. Nagtayo sila ng mga bahay, tindahan, hotel, bangko, hospital, opera house at train station. Sa kasagsagan nito, tinatayang nasa 5,000 hanggang 10,000 ang populasyon ng Rhyolite pero hindi pala kasindami ng inaasahan ng ginto. Noong 1907, nagkaroon din ng malaking financial crisis sa Amerika. Nahirapan ang mga minahan na kumuha ng pera para ipagpatuloy ang operasyon. Nagsara ang mga minahan at negosyo. Nawalan ng trabaho ang mga tao kaya isa-isa silang umalis. Sa loob lamang ng ilang taon, ang dating maunlad na bayan ay halos wala nang nakatira. Ngayon makikita pa rin ang mga labi ng bangko, train station, kulungan at isang bahay na ginawa mula sa mga bote. Dinadayo na ngayon ang Rhyolite hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa mga guho nito. Mabilis itong itinayo dahil sa pangakong kayamanan. Pero nang mawala ang ginto at pera, mabilis ding nawala ang buong bayan. Number 7, Humberstone and Santa Laura, Chile. Sa Atacama Desert ng Chile, may dalawang lumang mining town na tinatawag na Humberstone at Santa Laura. Itinayo ang mga ito para sa pagmimina at pagproseso ng saltpeter o sodium nitrate. Ginagamit ang mineral na ito sa fertilizer at explosives. Noon malaki ang demand para rito sa iba't ibang bansa. Dahil dito naging mahalagang negosyo sa Chile ang nitrate mining. Libo-libong manggagawa mula Chile, Peru at Bolivia ang nanirahan sa mga mining community sa Atacama Desert. May mga bahay, tindahan, school, market, theater, swimming pool at malalaking processing plant sa Humberstone. Pero kalaunan, natutong gumawa ang ibang bansa ng murang fertilizer gamit ang artificial ammonia. Dahil dito bumaba ang demand para sa natural nitrate ng Chile. Humina ang negosyo. Nagsara ang mga minahan at unti-unting umalis ang mga manggagawa. Tuluyang nagsara ang Humberstone noong 1960. Naiwan ang mga bahay, theater, swimming pool at mining equipment sa gitna ng disyerto. Marami sa mga gusali ang nakatayo pa rin dahil napakakaunti ng ulan sa lugar. Ngayon kinikilala ng UNESCO ang Humberstone at Santa Laura bilang World Heritage Site. Iniingatan ang mga ito dahil mahalagang bahagi sila ng mining at labor history ng Chile. Dati, puno ng manggagawa at ingay ng mga makina ang dalawang bayang ito. Ngayon, tahimik na lamang silang nakatayo sa isa sa pinakatuyong disyerto sa mundo. Number 6, Coober Pedy, Australia. Sa mainit na disyerto ng South Australia, may isang bayan na maraming bahay ang nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ang Coober Pedy, isang mining town na kilala sa opal. Nagsimula ang pagmimina rito noong 1915 matapos makakita ng opal ang teenager na si Willie Hutchison. Nang kumalat ang balita, dumating ang maraming minero na naghahanap ng mamahaling bato. Pero may malaking problema, napakatindi ng init sa ibabaw. Kaya naghukay ang mga minero ng tirahan sa malambot na sandstone. Tinatawag na dugouts ang mga underground home na ito. Mas komportable sa loob dahil hindi agad umiinit ang bato. Hindi rin kasing lamig sa gabi tulad sa ibabaw. Kalaunan, hindi lang simpleng bahay ang ginawa sa ilalim ng lupa.
May mga underground hotel, simbahan, tindahan at iba pang lugar na maaring puntahan ng mga residente at turista. Pero mahalagang linawin na hindi buong bayan ang nasa ilalim ng lupa. Marami ring normal na gusali at bahay sa ibabaw. Buhay at may mga residente pa rin ng Coober Pedy. Patuloy pa rin dito ang opal mining, pero malaking bahagi na rin ng kita ng bayan ang galing sa turismo. Dinadayo ito ng mga taong gustong makita kung paano namumuhay ang isang komunidad sa ilalim ng disyerto. Hindi abandonado ang Coober Pedy, isa itong buhay na bayan na natutong gumamit ng lupa bilang proteksyon laban sa matinding init. Number 5, the Uyuni Train Cemetery, Bolivia. Sa labas ng Uyuni sa Bolivia, may napakaraming lumang tren na unti-unting nasisira sa gitna ng tuyong lupa. Tinatawag ang lugar na Uyuni Train Cemetery. Noong late 1800s, gumawa ng mga railway sa Bolivia para magdala ng mga mineral mula sa mga minahan. Kabilang dito ang silver, tin at iba pang mineral na ipinapadala sa mga pantalan sa Chile. Mahalaga noon ang Uyuni bilang railway center. Araw-araw dumadaan dito ang mga tren na may dalang mineral, kagamitan at mga manggagawa. Pero noong 1940s, humina ang mining industry. Nabawasan ang gamit ng mga lumang steam locomotive. Mas mahal din silang alagaan at patakbuhin. Dahil dito iniwan ang maraming tren sa labas ng Uyuni. Kinalas ang ilang mahahalagang pyesa pero nanatili roon ang malalaking katawan ng mga locomotive at railway car. Sa loob ng maraming taon, unti-unti silang kinain ng kalawang. Ngayon isa na ang train cemetery sa mga kilalang tourist attraction malapit sa Salar de Uyuni, ang pinakamalaking salt flat sa mundo. Maaring lapitan at akyatin ng mga bisita ang ilang lumang tren. Pero hindi sila tunay na libingan. Mga labi sila ng panahong malaki ang papel ng railway sa pagmimina at pag-unlad ng Bolivia. Dati, nagdadala sila ng mineral mula sa mga bundok. Ngayon tahimik na lamang silang nakatayo at unti-unting nawawasak sa gitna ng tuyong kapatagan. Number 4, the Aircraft Boneyard, Arizona. Sa disyerto ng Arizona, may libu-libong military aircraft na nakaparada sa maayos na mga hanay. Matatagpuan ang mga ito sa Davis Mountain Air Force Base malapit sa Tucson. Ang lugar ay opisyal na tinatawag na 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group o AMARG. Pero mas kilala ito bilang Aircraft Boneyard. Ayon sa United States Air Force, karaniwang nasa 3,200 aircraft ang nakaimbak dito. Sakop ng pasilidad ang humigit kumulang 2,600 acres. Makikita rito ang mga lumang fighter jet, bomber, helicopter, transport plane at iba pang military aircraft. Pero hindi lahat ng eroplanong narito ay basura. May ilang iniingatan para magamit muli. Ang iba naman ay kinukuhanan ng pyesa para maayos ang mga aircraft na aktibo pa. May mga eroplanong inaayos din bago ibigay o ibenta sa ibang bansa. Maaari ring ibalik sa serbisyo ang ilang aircraft kapag kailangan. Pinili ang Arizona dahil tuyo ang hangin at kaunti ang ulan. Dahil mababa ang moisture, mas mabagal kalawangin ang metal. Kaya kayang manatili rito ng mga aircraft ng maraming taon. Mula sa itaas para itong napakalaking parking lot ng mga eroplano. Tahimik silang nakaparada sa disyerto. Pero marami sa kanila ang maaari pang magkaroon ng bagong gamit. Number 3, Kuldara Village, India. Sa Thar Desert ng Rajasthan, India, may isang lumang village na mahigit 200 years nang walang permanenteng residente. Ang pangalan nito ay Kuldhara. Itinatag ito ng mga paliwal Brahmin at naging maunlad na komunidad kahit nasa tuyong disyerto. Magaling ang mga residente sa pagsasaka at pag-iipon ng tubig. May maayos silang mga bahay, kalsada, templo at imbakan. Pero noong early 1800s, iniwan ang village. Ayon sa sikat na alamat, gustong pakasalan ng makapangyarihang minister na si Salim Singh, ang anak ng village chief. Nagbanta umano siyang parurusahan ng buong komunidad kapag hindi pumayag ang pamilya. Dahil dito sinasabing sabay-sabay na umalis sa gabi ang mga residente ng Kuldhara at mga kalapit na village. Ayon din sa kwento, isinumpa nila ang lugar para wala ng ibang makapanirahan dito. Pero alamat lamang ito at walang matibay na ebidensyang nagpapatunay sa sumpa. Posibleng umalis ang mga tao dahil sa mataas na buwis, kakulangan ng tubig, paghina ng kabuhayan o iba pang problema sa lugar. Hindi rin tiyak kung umalis silang lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ngayon makikita pa rin ang mga pader ng mga lumang bahay at ang dating ayos ng mga kalsada. Wala nang bubong ang karamihan sa mga gusali pero nananatili ang kanilang mga batong pader. Protected heritage site na ngayon ang Kuldhara at dinadayo ito ng maraming turista. Para sa ilan, isa lamang itong lumang village na iniwan dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa mga naniniwala sa alamat, nananatili itong isang sinumpang lugar na hindi na muling tinirhan. Number 2, Kangbashi District, Inner Mongolia.
Sa Inner Mongolia, China, may isang modernong lungsod na minsang tinawag na Ghost City. Ito ang Kangbashi District ng Ordos. Hindi ito lumang bayan o abandoned mining town. Isa itong bagong city na itinayo noong early 2000s. Malaki noon ang kinikita ng Ordos mula sa coal at natural gas. Kaya nagtayo ang local government ng bagong administrative center. Nagkaroon ito ng malalawak na kalsada, apartment tower, museum, school, government building at shopping area. Ginawa ang lungsod para sa napakaraming residente. Pero noong unang mga taon, kakaunti lamang ang lumipat dito. Maraming gusali ang tapos na pero maraming apartment at kalsada ang halos walang tao. Dahil dito tinawag ito ng international media na Ghost City. Pero hindi na tamang sabihing abandonado ang Kangbashi ngayon. Ayon sa official census, may mahigit 118,000 residents na rito noong 2020. Patuloy ding ginagamit ang mga school, opisina, tindahan at public spaces. Hindi na puno ang lungsod ng kasing bilis ng plano. Pero unti-unti itong nagkaroon ng mga residente. Kaya ang Kangbashi ay hindi totoong ghost town. Isa itong lungsod na naitayo bago dumating ang karamihan sa mga taong titira rito. Number 1, Gaochang and Jiaohe, China. Malapit sa Turpan sa Xinjiang, China, matatagpuan ang dalawang sinaunang lungsod na dating bahagi ng Silk Road. Ang mga ito ay ang Gaochang at Jiaohe. Ang Silk Road ay dating malaking network ng mga ruta na nag-uugnay sa China, Central Asia, Middle East at Europe. Dumadaan dito ang silk, pagkain, metal, relihiyon at iba't ibang ideya. Ang Gaochang ay isang malaking lungsod na may mga pader, templo, bahay, market at government buildings. Dahil mahalaga ang lokasyon nito, maraming mga ngalakal at biyahero ang dumaraan dito. Ang Jiaohe naman ay itinayo sa ibabaw ng mataas at makitid na lupa sa pagitan ng dalawang lambak. Matarik ang mga gilid nito kaya natural itong protektado laban sa mga kalaban. Makikita pa rin ngayon ang mga dating kalsada, bahay, templo at iba pang gusaling ginawa mula sa matigas na lupa. Sa paglipas ng panahon humina ang dalawang lungsod dahil sa digmaan, pagbabago ng trade routes at problema sa tubig. Kalaunan, iniwan sila ng kanilang mga residente. Ang Jiaohe ay tuluyang inabandona bandang 1400s matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan at paghina ng kalakalan. Ngayon ang Gaochang at Jiaohe ay hindi na buhay na lungsod pero nananatili ang kanilang mga guho bilang patunay na minsan silang mahalagang sentro ng kalakalan at kultura sa Silk Road. Dati, puno sila ng mga ngalakal at biyahero. Ngayon mga lumang pader at tahimik na daanan na lamang ang naiwan sa gitna ng tuyong lupain.